Tumigil sa paglipad ang mga kapatid ni Violent Demon nang makita nilang nahuli ni Elderly ang kapatid nila. Tumawa naman si Elderly dahil nawasak na niya ang depensa ng apat na ito kaya agad na rin niyang ginamit ang kanyang aura upang tapusin ang pasaway na ito. Mas lalong natakot naman si Violent Demon dahil talagang ikakamatay niya kapag tinamaan siya ng suntok ni Elderly. Ngunit napansin naman ng ating bida ang biglaang pag-iba ng galaw ng tatlong kapatid ni Violent Demon. Kaya nang suntukin na ni Elderly ang pasaway na ito ay naiwasan niya lang agad ang suntok na ito. Kahit na si Elderly ay nagulat rin nang makaiwas ang kumag na ito sa suntok niya. Agad naman na bumalik ang ulo ng Violent Demon ngunit makikita sa mata niya na iba na naman ang kulay nito. Mas lalong nainis naman si Elderly kaya pinagpatuloy lamang niya ang walang tigil na pag-atake kay Violent Demon. Ngunit napaisip rin siya kung bakit kaya biglaang bumilis ang paggalaw ng kumag na ito. Kahit na ang mga galaw ng Violent Demon ay kakaiba rin at hindi niya ito maunawaan. Ang malala pa ay napansin rin niya na hindi man lang nag-aalala ang ibang kapatid ng kumag na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang kakaiba ang estratehiya ng apat na ito sa pakikipaglaban. Bigla namang sumigaw ang ating bida upang ipaalam kay Elderly na aatake na ang ibang kapatid ni Violent Demon. Agad naman na tiningnan nito ni Elderly at nakita niya ang biglaang pagbilis rin ng galaw ng tatlong ito papunta sa kanya. Ngunit dahil wala na siyang sapat na oras upang iwasan ang mga ito ay sinubukan na lang niyang gawing panangga ang kapatid ng mga ito. Agad naman na umiwas ang dalawa sa magkapatid ngunit naiwan naman si Wimp Demon at agad din itong nagpunta sa likuran ni Elderly. Kasabay nito ay kinagat niya ang balikat ni Elderly ng malakas kaya nakawala na lang sa kanyang pagkakahawak si Violent Demon. Pagkatapos nito ay agad na ring bumalik ang apat sa palibot kay Elderly. Nag-alala naman si Elderly dahil hindi na niya alam kung ano ang nangyayari. Nasabi rin niya na dahil sa sobrang kakaibang paraan ng pakikipaglaban ng apat na ito ay kahit siya ay hindi na niya alam kung malakas ba o mahina ang mga ito. Bigla namang bumalik sa orihinal ang kulay ng mata ni Violent Demon at kanyang inutusan ang kanyang mga kapatid na patayin na nila ang matandang ito pagkatapos nila itong ipahiya. Napansin naman ito ni Elderly kaya agad din siyang naghanda. Ngunit bago pa man kung bakit kasing bilis lamang niya ang apat na ito kahit nasa antas pa lang ng ikatlong yugto ng Radiant Stage ang mga ito. Kaya nasabi na lang niya na kapag nagpatuloy ito ay tiyak na hindi sila makakatakas dito. Nagsaad naman ang ating bida na hindi kailangan mag-alala ni Elderly dahil mabilis lamang ang apat na ito dahil sa kanilang unity skill. Nagsaad rin siya na kahit na maabutan pa sila ng mga ito ay hindi pa rin silang dalawa mapapatay ng mga ito. Agad rin na sinabihan ni Joan Fan si Elderly na kapag lumapit na ang apat na ito sa kanila ay tatapusin nila ang mga ito sa isang atake lamang. Nagulat naman si Elderly nang marinig niya ito kaya napatanong na lang siya kung paano nila ito gagawin. Agad naman na ipinaliwanag ng ating bida na mahihirapan silang talunin ang apat ng paisa-isa, kaya kung nais nilang matalo ang mga ito ay kailangan nilang gawin ito sa isang atake lamang. Agad naman na nagtanong si Elderly kung anong atake ang gagamitin nila para matalo agad ang mga ito. Ngumiti naman ang ating bida at kanyang tinanong si Elderly kung natatandaan pa ba niya ang ikatlong galaw ng kanyang Wraith style. Tumawa naman si Elderly at kanyang sinabi na oo. Nagtanong rin siya kung sabay ba nilang gagawin ang atake na ito. Agad naman na sinabi ng ating bida na sabay nilang aatakihin ang mga pasaway na ito. Samantala, walang tigil naman ang paglipad ng apat habang hinahabol nila ang dalawa. Sinabihan rin niya ang dalawa na kapag nagmakaawa na sa kanila ang mga ito ay maaari pa nilang palayain ang mga ito. Nagsaad naman si Scrooge Demon na hahayaan rin niyang mabuhay ang mga ito kapag binayaran nila ang nawasak na spiritual weapon ng kapatid nila kanina. Bigla namang tumigil sa paglipad ang dalawa kaya nagtaka na lang ang apat kung ano ang nangyayari. Ngunit agad naman na sinimulan ni Elderly at Joe Fan ang ikatlong galaw ng Wraith Style Art, ang Necro Dragon Screech upang atakihin ang mga kaluluwa ng apat na ito. Isang malakas na pagsabog naman ng matinding aura ang biglang naramdaman ng apat dahil sa atake ng dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali ay agad naman na nawala ng malay ang mga ito dahil sa lakas ng pinsala na natamo nila sa atake. Bumagsak rin ang apat mula sa ere papunta sa gubat sa ibaba nila. Agad naman na pinuntahan ni na Joe Fan at Elderly ang apat at nakita nila ang walang malay na katawan ng mga ito. Agad rin na nilapitan ni Elderly ang isa sa mga ito upang kunin ang kanyang damit. Ngunit napansin niya na kahit walang malay na ang kumag na ito ay ayaw pa rin niyang bitawan ang damit niyang hawak. Kaya nagsaad na lang si Elderly tuluyan na lang niyang papatayin si Scrooge Demon upang mabitawan na niya ang damit nito. Ngunit bago pa man niya mapatay ang kumag ay bigla naman siyang pinigilan ni Joe Fan.
Nagsaad rin si Joe Fan na isil lang muna ni Elderly ang cultivation ng apat na ito dahil may maitutulong pa sa kanila ang mga ito. Tumawa naman si Elderly nang marinig niya ito dahil alam na niya kung ano ang nais gawin ng ating bida sa apat na ito. Kahit na si Joe Fan ay tumawa rin dahil talagang pahihirapan niya ang apat na ito. Matapos ang ilang sandali ay nagising naman si Violent Demon at napatanong siya kung ano ang nangyari dahil nakakaramdam siya ng matinding pagod sa kanyang katawan. Ngunit bigla naman siyang nagulat nang makita niyang nakagapos na silang apat ng kapatid niya. Kaya agad na niyang ginaisang ang tatlo at kanyang ipinaalam sa kanila na nahuli sila ng mga kalaban. Agad rin na sumigaw si Violent Demon at nagtanong siya kung sino ang nang-ahas na gumapos sa kanilang apat. Binalaan rin niya ang mga ito na kapag hindi sila pinakawalan ng mga ito ay wawasakin nila pati ang libingan ng kanilang mga pamilya. Tumawa naman ang ating bida nang marinig niya ang sinabi ng kumag na ito. Kahit na si Elderly ay nagsaad na lang na walang magagawa ang apat na ito sa kanilang dalawa dahil nasa kamay na nila ang kanilang mga buhay. Ngunit hindi naman natapos si Violent Demon sa kanyang pagmumura at muli niyang minura ang dalawa ng walang tigil. Dinamay rin niya ang pamilya ng ating bida dahil sa inis nila sa kanya. Nagalit naman si Elderly dahil sa sobrang ingay ng kumag na ito, kaya binalaan niya ito na kapag hindi siya tumigil sa pagmumura niya ay siya mismo ang papatay sa kanya. Natahimik naman si Violent Demon nang marinig niya ito, kahit na ang kanyang mga kapatid ay hindi na rin nagsalita nang marinig nila ito. Napaisip naman ang ating bida na kahit walang utak ang apat na ito ay aware pa rin ng mga ito kung ano ang sitwasyon nila. Naisip rin ni Joe Fan na mukhang mas magiging madali na lang para sa kanya ang tanungin ng mga ito dahil natakot na agad ang mga ito sa sinabi ni Elderly. Kaya agad na niyang sinabihan ang apat na siya naman ngayon ang magtatanong sa kanila. Binalaan rin niya ang apat na sumagot ito ng tama kung ayaw nilang mamatay agad. Tinanong ng ating bida kung bakit nandito ang apat sa labas dahil ayon sa narinig niya ay nakakulong ang mga ito sa Thunderstorm Mountain. Agad naman na sinabi ni Violent Demon na hindi niya alam. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabihan si Elderly na atakihin niya ang kumag na ito. Tumawa naman si Elderly nang marinig niya ito ngunit bigla namang nagsaad ulit si Violent Demon na talagang hindi nila alam kung ano ang dahilan ng kanilang paglabas. Umiyak rin siya at nagmakaawa siya sa ating bida na pakawalan siya ng mga ito dahil ilang buwan pa lamang ang nakakaraan mula nang makalaya sila sa kulungan. Nainis naman si Elderly nang marinig niya ang pag-iyak ng kumag na ito. Kaya sinabihan niya ito na tumahimik at tigilan na niya ang pag-arte. Agad naman na ginawa ito ng lahat kaya naisip na lang ng ating bida na talagang kakaiba ang pagiging weirdo ng apat na ito. Nagsaad rin siya na sa tingin niya ay may nagpalaya sa mga ito, ngunit napatanong rin siya kung paano nalaman ng mga ito na nandoon sila nakakulong. Kaya muli niyang tinanong ang apat kung hindi ba sila nagsisinungaling sa kanya. Naiiyak na sinabi naman ni Violent Demon na kamay ng ating bida ang buhay nilang apat kaya wala bakit naman sila magsisinungaling sa kanya. Ipinaliwanag rin ni Violent Demon na 8 buwan na ang nakaraan ay talagang nakakulong pa rin sila sa Thunderstorm Mountain at walang tigil nilang iniinda ang matinding kidlat na tumatama sa kanila. Ngunit isang araw ay bigla na lamang lumitaw ang isang malaking butas sa barrier ng kanilang kulungan. Nasabi rin niya na agad nilang ginamit ang pagkakataon na ito upang makatakas doon. Nasabi rin niya na noong makalabas na silang apat ay wala silang nakitang tao na nasa labas ng bundok. Kaya magmula noon ay naghasik na sila ng gulo at kanilang winasak ang mga lungsod na kanilang nadadaanan. Naging seryoso naman ang ating bida kung bakit ito agad ang ginawa ng apat matapos nilang makalabas sa bundok. Tumawa naman si Sly Demon at kanyang nasabi na isa silang mga demonic cultivator kaya natural lamang sa kanila na maghasik ng gulo upang mas malaman pa ng mga tao ang kanilang pagiging demonyo. Nasabi rin niya na sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga kasamaan ay mas mapapaunlad pa nila ang kanilang mga sarili sa landas ng demonic path. Kaya kapag hindi nila ginawa ito ay tiyak na hindi sila magiging isang tunay na demonic cultivator. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang naisip na mga tanga lamang ang apat na ito. Kahit na siya rin ay tinatahak ang landas ng demonic path at naging isa rin siyang demonic emperor sa nakaraang buhay niya. Kaya alam niyang hindi lamang ito ang paraan na pwede nilang gawin upang maging isang tunay na demonic cultivator. Ang isang tunay na demonic cultivator ay walang pakialam sa paligid nila o sa ibang tao. Ang mga ito ay tinatahak lamang ang landas ng pagpapalakas damit ang kahit anong bagay. Sila rin ang mga taong walang pakialam kung makapatay man sila hanggat patuloy lamang ang kanilang paglakas. Ngunit ang apat na ito ay talagang mali at hindi alam ng mga ito kung paano tahakin ang landas ng demonic path.
Nasabi rin niya na kung ang isang demonic cultivator ay hindi gumagamit ng utak at nakikinig lamang sa kanilang galit ay hindi magtatagumpay ang mga ito sa demonic path. Kaya napatanong na lang ang ating bida kung bakit pa tinanggap ng Demon Scheming Sect ang apat na ito sa kanilang sect. Ngunit nagtataka pa rin ang ating bida kung sino kaya ang nagpakawala sa apat na ito. Ngunit ngayon ay hindi na lang niya muna ito tutukan kaya tinanong na niya ang apat kung ano ang dahilan kung bakit sila inatake ng mga ito. Nagsaad naman si Violent Demon na nagkataon lamang ang pag-atake nila sa kanilang dalawa. Agad naman na inutusan ni Joe Fan si Elder Lee na atakihin niya ang mga ito dahil sa tingin niya ay hindi nagsasabi ng totoo ang kumag na ito. Ngunit agad namang sinabi ni Violent Demon na totoo ang sinabi niya. Agad rin niyang ikinwento sa ating bida na mula nang makatakas sila sa bundok ay agad nilang winasak ang apat na lungsod na nadaanan nila. Nagsaad rin siya na sa ika-4 na lungsod ay madali lamang nilang nawasak ito kaya nagpasya sila na magpunta na sa susunod na lungsod. Ngunit bago pa man sila makapunta doon ay nag-cruise ang landas nila ng isang bata at gumawa sila ng bet sa batang ito. Ngunit ang hindi nila alam ay matatalo pala sila sa kumag na ito, kaya bilang kabayaran ay kailangan nilang maghanap ng mga materyales para sa taong ito. Tinanong rin nila ang taong ito kung paano sila makakahanap ng mga materyales at iminungkahi nito na sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mga taong makikita nila. Nasabi rin ng taong ito na dapat ay mas malakas na expert ang atakihin nila dahil nagtataglay ang mga ito ng mas mataas na antas ng materyales. Kaya nang makita nila silang dalawa kanina na papunta sa bundok ay agad silang umatake sa kanila. Nasabi rin ni Violent Demon na noong una, akala nila na makakakuha sila ng mga gamot sa ating bida. Ngunit hindi nila inaasahan na ito mabibigo sila at ang malala pa ay ito ang kahahantungan nilang magkapatid. Pagkatapos nito ay agad nang umiyak ang apat dahil sa tingin nila ay ikakamatay na nila ang pagkahuli ng ating bida sa kanila. Mas lalong namangha naman si Elder Lee dahil talagang walang dangal ang apat na ito bilang isang martial artist. Agad naman na sinabihan ng ating bida na tigilan na ng mga ito ang pag-iyak dahil kung hindi nila ito ititigil ay papatayin niya ang mga ito. Agad naman na tumigil ang lahat sa pag-iyak kaya mas lalong namangha na lang ang ating bida sa kakaibang utak ng apat na ito. Nagtanong rin si Joe Fan kung talaga bang may dangal ang apat na ito upang sundin ang kanilang bet sa taong ito. Tumawa naman si Violent Demon at kanyang sinabi na sila ay mga demonic heroes kaya hindi nila magagawang hindi sundin ang kanilang mga sinabi. Napatamihik naman ang ating bida dahil hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang apat na ito. Agad rin siya na lumapit sa kanila kaya nagtaka na lang ang apat kung ano kaya ang gagawin ng ating bida. Kahit na si Elder Lee ay hindi rin niya alam kung ano maniniwala ba siya sa mga ito. Kaya napatanong na lang siya kay Joe Fan kung sa tingin niya ba ay totoo ang sinabi ng mga kumag na ito. Nasabi naman ni Joe Fan na ang apat na ito ay tiyak na may mga tinatago ngunit sa tingin niya ay maaari nilang pagkatiwalaan ang apat na ito sa ngayon. Nasabi rin ng ating bida na sa tingin niya ay may nagplano ng malaking gulo na ito na mangyari sa kanilang imperyo. Kaya sinadya niyang pinakawalan ang apat na ito upang atakihin ang mga lungsod. Kaya ngayon ay masasabi nila na hindi sila ang target ng apat. Naging seryoso naman si Elder Lee at kanyang nasabi na kung ganoon nga ay maaari na silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay papunta sa Thunderswarm Mountain ng mapayapa. Nasabi rin ni Elder Lee na nag-aalala rin siya na baka may nakakaalam sa kanilang paglalakbay at mag-set ang mga ito ng patibong habang papunta doon. Bigla namang natigil si Violent Demon nang makita niyang hindi man lang nagsasalita ang dalawang ito. Kahit na si Joe Fan ay napaisip rin kung ano pa ang maaari nilang gawin sa mga oras na ito. Napatanong naman si Elder Lee kung nais bang maglakbay agad ni Joe Fan papunta sa Thunderswarm Mountain o unahin muna nilang tapusin ang apat na ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang nasabi na dahil hindi naman sila ang target ng apat na ito ay tiyak na hindi sila magkakaroon ng problema sa paglalakbay nila doon. Nasabi rin niya na para naman sa apat na ito ay may naisip siyang maaari nilang gawin para sa mga ito. Dagdag pa niya na sa ngayon ay may hawak siyang Unity technique na maaaring magamit ng apat na ito. Kaya sa tingin niya ay dapat niyang gawing tauhan ang mga ito. Nasabi naman ni Elder na alam na niyang nais kunin ng ating bida ang apat na ito kanina pa lang. Ngunit nasabi rin niya na dapat munang pag-isipan ng mabuti ng ating bida ang desisyon niya dahil hindi nila alam kung ano ang maaaring gawin ng apat na ito sa kanilang clan. Nasabi rin niya na maaari ring magalit sa kanila ang Demon Scheming Sect kapag nalaman nila na naging parte ng kanilang clan ang apat na ito. Nagsaad naman ang ating bida na sa tingin niya ay wala nang pakialam ang Demon Scheming Sect sa apat na ito.
Nasabi rin ng ating bida na kung hindi sila susugal sa mga bagay na ito ay tiyak na hindi uunlad ang kanilang clan. Kaya mas maganda pang huwag silang matakot sa mga bagay na ito. Nagtaka naman si Elderly nang marinig niya ito kaya napatanong na lang siya kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Inilabas naman ni Joe Fan ang kanyang mga bloodworm at kanyang sinabi na ngayon ay may problema lamang sila. Wala silang sapat na gamot na pwede nilang gamitin para lagyan ng bloodworm na siyang ipapakain nila sa apat na ito. Nasabi rin niya na kahit walang utak ang apat na ito ay mga expert pa rin ito ng Radiant Stage kaya hindi nila mauuto ang mga ito ng ganoon na lang kadali. Nagsaad naman si Elderly na nasa kamay nila ang buhay ng apat na ito kaya sa tingin niya ay hindi nila kailangan ng gamot upang mapakain ang bloodworm sa kanila. Nagulat naman dito ang ating bida dahil hindi niya naisip ito. Naisip rin niya na nagkaroon lamang siya ng matinding problema noon na ipakain ang bloodworm kay Elderly dahil matalino itong tao. Ngunit ngayon ay walang utak ang apat na magkapatid na ito, kaya tama ang sinabi ni Elderly na hindi nila kailangan ng gamot para mapakain ang bloodworm na ito. Nainis rin ang ating bida dahil parang naging mangmang na siya dahil hindi niya naisip ito. Kaya agad na lang rin na sinabihan ng ating bida si Elderly na kalimutan na lang niya ang nangyari ngayon. Nagtaka naman si Elderly ngunit sumunod na lang siya sa sinabi ng ating bida. Nagtanong rin si Elderly kung maaari bang siya na lang ang magpakain sa iba ng bloodworm na ito. Dahil nais niyang makabawi sa panghihiya sa kanya ng apat kanina. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na maaari niya itong gawin. Sa kabilang banda, tahimik naman na naghihintay ang apat nang mapansin ni Violent Demon ang pagdating ng dalawa. Natakot rin siya nang makita niya ang kakaibang pagtawa ng dalawang ito kaya napatanong na lang siya kung ano ang nais nilang gawin sa kanila. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Elderly at agad na niyang binuksan ang bibig ng kumag na ito. Pagkatapos ng ilang sandali ay natapos na rin ang pagpapakain ng dalawa sa magkapatid, kaya agad nang inutusan ng ating bida si Elderly na buksan na nito ang cultivation ng apat. Nang maibalik na ni Elderly ang cultivation ng apat na ito ay agad namang silang naghanda sa kanilang pag-atake. Sinabihan rin niya ang dalawa na pagbabayaran nila ang ginawa nila at sa pagpapakain nila ng bloodworm. Kaya inutusan niya ang dalawa na magmakaawa na ang mga ito. Naiinis rin na inutusan ni Violent Demon ang kanyang kapatid na atakihin na nila ang dalawang ito. Ngunit hindi naman natakot sina Joe Fan dito sa halip ay tumawa lang sila. Kaya nagtaka na lang si Violent Demon kung bakit ito ang naging reaksyon ng dalawa. Kaya napatanong na lang siya kung bakit hindi natatakot ang mga ito sa kanilang apat. Hindi naman ito sinagot ng ating bida sa halip ay tinaas lamang niya ang kanyang daliri. Agad naman na naramdaman ng apat ang biglaang pagsakit ng kanilang ulo, kaya ang mga ito ay napasigaw na lang ng todo. Sinabihan naman ng ating bida ang apat na hawak na niya ang buhay ng mga ito. Kaya kung hindi sila makikinig sa sasabihin niya ay mamamatay ang mga ito. Agad naman na hiniling ni Sly Demon sa ating bida na itigil na niya ang ginagawa niya dahil sisabog na ang kanyang ulo sa sakit nito. Sinabi naman ni Scrooge Demon na ang ating bida na ang kanilang magiging boss simula ngayon at maaari na rin niyang patayin ang kapatid nilang si Violent Demon. Nainis naman si Violent Demon nang marinig niya ito dahil talagang walang loyalty ang kapatid niya sa kanya kahit na nanggaling lamang sila sa isang nanay. Mas lalo namang nainis ang ating bida dahil sinimulan siyang tawagin ng mga ito na daddy kaya napatanong na lang siya kung bakit naging Radiant Expert ang apat na ito. Napaisip rin ng ating bida kung talaga bang tama ang desisyon niya na kunin ang apat na ito bilang tauhan niya. Ngunit wala na rin siyang nagawa pa dahil kailangan niya ng mga elder na tutulong sa kanilang clan, kaya agad na rin niyang inalis ang sakit sa mga ito. Nagulat naman ang apat nang mapansin nila na wala na ang sakit na nararamdaman nila. Kaya agad silang lumuhad sa ating bida at kanyang tinawag muli na daddy ang ating bida. Ipinangako rin nila na simula ngayon ay susundin na nila ang ating bida habang buhay. Mas lalong nainis naman ang ating bida dahil sa mga sinasabi ng apat na ito kaya agad niyang tinadyakan si Violent Demon. Nagtaka naman dito ang apat kung bakit sila tinadyakan ng ating bida kaya nagtanong ang mga ito kung ayaw ba ng kanilang daddy na ipakita ang kanilang loyalty sa kanya. Agad rin na nagporma ang apat at kanilang sinabi na mula ngayon ay siya na ang magiging daddy nila. Ngunit napagtanto naman ni Violent Demon na hindi niya pa alam kung ano ang pangalan ng daddy nila kaya tinanong niya ang ating bida kung ano ang pangalan niya. Mas lalong nainis naman ang dalawa dahil talagang walang utak ang apat na ito. Kaya naiinis na pinagalitan na lang ng ating bida ang apat at binalaan rin niya ang mga ito na kapag tinawag pa siya ng mga ito ng daddy ay siya mismo ang papatay sa kanila. Agad naman na sumang-ayon dito ang apat at tinawag na nilang mommy ang ating bida.
Nagalit naman si Joe Fan nang marinig niya ito kaya muli niyang sinabihan ang apat na tawagin siya ng mga ito na Steward Joe. Natakot naman ang apat nang makita nila ang galit na mukha ng ating bida kaya agad na rin silang sumunod dito. Nagsaad naman ang ating bida na dahil parte na ng luklan ang apat ay dapat nilang sabihin sa kanya ang unity tactic na ginagamit ng mga ito. Bigla namang napatigil ang apat dahil hindi nila alam kung maaari nilang sabihin ito. Kaya nagsaad na lang si Violent Demon na ang kanilang Unity Tactic Art ay isang sekretong art ng kanilang Demon Scheming Sect, kaya hindi nila maaaring sabihin na lang ito sa iba. Natuwa naman ang ating bida dahil kahit papaano ay nagpapakita ng loyalty ang apat na ito sa kanilang clan. Nagsaad din ng Violent Demon na ang secret art na ito ay ang martial art na ginagamit nilang apat kaya kung sasabihin nila ito sa iba ay maaari nilang ikapahamak ito sa hinaharap. Kaya inalok na lang niya ang ating bida na sa halip na sabihin niya ang secret art na ito ay maaari niyang ipaalam sa ating bida kung paano buksan ang guarding array ng kanilang sect. Dagdag pa niya na kung ayaw ng ating bida ito ay maaari rin niyang sabihin kung saan nakatago ang mga kayamanan ng kanilang sect o hindi kaya ay ang kwarto ng kanilang sect leader. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na ng kumag na ito ang lahat tungkol sa kanilang sect. Kaya napatanong na lang siya kung gagawin din ba sa kanya ito ng apat sa hinaharap. Napatahimik naman ang apat at nagkunwari na lang ang apat na ito na parang wala silang sinabi. Agad naman na pinagalitan ng ating bida ang apat at inutusan na niya ang mga ito na sabihin nila kung paano gumagana ang kanilang unity tactic. Agad naman ang ginawa ito ng apat kaya napamangha na lang si Elderly nang marinig niya kung paano gumagana ang kanilang unity tactic. Lumabas na ang taktika ng pagkakaisa ng apat na ito ay gumagamit ng mga personalidad ng bawat isa upang mapagsama nila ang kanilang mga sarili. Sa paraan na ito ay magagamit ng bawat isa ang bawat kakayahan ng kanilang kapatid ng sabay. Ang taktika ng pagkakaisa na ito ay tinatawag na Four Hearts Formation. Ito ay nangangailangan ng apat na emosyon ng kaligayahan, galit, kalungkutan, at saya. Ang kanilang leader, si Violent Demon, ay nagpalago ng galit tungo sa karahasan at bagsik. Kaya ang kanyang mga atake ay hindi mapipigilan. Ang pangalawa, si Scrooge Demon, ay nagpalago ng kalungkutan tungo sa dalamhati at puot. Siya ay naglalaho at bumabalik, at nagiging parang multo na sumisingit sa kalaban. Ang pangatlo, si Sly Demon, ay nagpalago ng kaligayahan tungo sa tuwa. Siya ay hindi mahuhulaan, mabilis, at maliksi na parang hangin. Ang pang-apat, si Wimp Demon, ay nagpalago ng saya at kaya sumusunod sa kanyang duwag na puso, sa madaling salita ay kayang maging mabilis ng taong ito upang maiwasan ang mga galaw ng kalaban. Kaya nasabi na lang ni Elderly na talagang kakaiba ang kakayahan ng apat na ito dahil kaya nilang gamitin ang bawat kakayahan ng kanilang kapatid. Nasabi rin niya na kahit siya ay muntikan ng mapatay dahil sa teknik na ito, ngunit alam rin niya na may malaking kahinaan ang martial art na ito. Dahil hindi kayang gamitin ng apat ng sabay ang higit sa isa ng kapangyarihan ng kanilang kapatid. Kaya kung kayang gamitin ng apat ang higit sa isang kapangyarihan ay tiyak na mas magiging malakas pa ang mga ito. Nagsaad naman ang ating bida na sa tingin niya ay kaya niyang solusyonan ang kahinaan na ito. Agad rin na nilapitan ng ating bida ang apat at kanyang sinabihan ang mga ito na dahil parte na sila ng luklan ay bibigyan niya ng magandang martial arts ang apat na ito. Itinaas rin niya ang hawak niyang martial arts at sinabi niya na isa itong unity tactic na tinatawag na 4-division formation. Ipinaliwanag rin niya na ang mga tagapagsanay nito ay umaayon sa apat na pangunahing direksyon sa pamamagitan ng 5 elemento. Papayagan rin sila ng teknik na ito na gamitin ang kapangyarihan ng bawat isa ng sabay-sabay. Bukod dito, bawat isa sa kanila ay makakakita ng 3 antas na pagtaas sa kanilang lakas. Nagulat naman dito si Elderly dahil hindi niya inaasahan na 3 yugto agad ang itataas ng apat na ito kapag ginamit nila ang martial art na ito. Kaya nabahala na lang siya dahil kung totoo nga ito ay parang 4 na 6-layer Radiant Expert ang makakalaban ng iba kung kaharap nila ang apat na ito.